Praise God, salamat sa Ginoo. Una sa tanan, welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Aton ipahaluna ang aton kaugalingon, ang aton hunahuna o ang aton kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Right now, we are in the first Sunday sa bulan sa Abril. Kadayon, pasalamat ta sa Dios sa mga kadaugan sa activities naton. Aton gina-welcome ang aton mga kaigsuonan sa gihapon, ari aton igsuon sa Lipayran, palapakan naton ang Ginoo. Dayon ang mga ginikanan po ni Joy. Salamat ba dyan? Kadayon ang aton mga utod sa Tamiaw kag sa Mohon, praise God. Welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kagakon po gipasalamatan ang Ginoo sa Thanksgiving ni Manong Junior sa tong Friday. Praise God sa kadaugan sa pasalamat. Tungod kay, ano nyo lang, pagkahuman sa Thanksgiving, pagkagabi na, hastang kusuga sa uwan. Grabing uwan yun. Iyan na. Nakaingon yun ko kung giuwan nga nag-service, malisod yun. Pero maayo ang Diyos. Grabe kadagko yun sa uwan. Murag malubot ang sin. Kada yun, ako na yun nakita ang gisulti sa Dios nga ini nga dapit iya gyud giandam para sa breakthrough. Amen. Tungod kay it is a sign sa usa ka lugar, labi na sa aton karon panahon, malisod karon ang panahon sa ulan. But praise God, gipakita sa Dios nga ini nga lugar pinangga gyud sa Ginoo. Amen. So, magabarog tatanan kadayon. As we continue sa aton gitun-an sa Romans chapter 8 in verse 34, which is talking about the unfinished work of Jesus Christ, kadayon niata sa ikaduha na nga higayon sa pagtuon naton sa sining verse in Romans 8 in verse 34, ang pulong sa Dios nagaingon, may makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o atua siya sa tuo sa Dios o nangaliw po alang kanato. Dito sa gitawag sa King James nga Cebuano, ingon pa diri, kinsa man ang mopakanaog sa hukom sa silot, siya ba si Kristo Jesus ang namatay? Oo, ang nabanhaw gikan sa mga patay, ang anaa karon sa tuo sa Dios ang nagapangamuyo gayud alang kanato. Dito sa New King James Version, sa English versions, ingon pa dito sa Biblia, who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercessions for us. Let us pray. Kita tanan magampo ta sa Dios. O Dios nga labing amanan, nagapaubos kami sa among kaugalingon, kag nagapangayo o Lord, hallelujah, sing kapasayloan sa amon mga nahimo, Ginoo. Lord, sa sining adlaw, amon Ginoo monthly Thanksgiving. Sa sining adlaw, magaparte kami sa Holy Eucharist. Busa Ginoo, andama nga mong kasing-kasing, amon Ginoo Dios, hallelujah, huna-huna, kag imuha kini nga hingpit kag takos diya sa imong tubangan. Lord, sa dili pa kami magambit kag magapasalamat sa amon Ginoo monthly Thanksgiving, magatuon kami sa imong pulong Ginoo. Ang amon pangabay, ang imo balang Espiritu Santo among magatudlo sa amon. Magahatag sa amon, O Lord, sa igo Ginoo, hallelujah nga panabot. Kaalam nga langit nun, and right now, may the blood of Jesus covered us. Labi na sa mga bisita namon. Pasabta kami and let the anointing of wisdom, knowledge, and understanding, Lord, ari sa tunga namon. Dalaygon ikaw sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen. Kagamin. Magalingkod at tanan kagdayon. Once again, aton i-focus ang aton hunahuna o kasing-kasing diha mismo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios as we study in Romans chapter 8 in verse 34. According sa gitun-an naton, may duwa diri ka biblical nga questions nga na-raise up gikan sa Roma kapitulo 8 sa bersikulo 34.
The first thing gitun-an naton, what is Jesus now? Amen. Ug daghan ang aton gi-state kagdayon ang Romans 8:34 nagaingon, si Jesus atoa sa langit ug nagalingkod siya sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. And then the second biblical questions gitun-an naton, what was Jesus Christ doing now in heaven? Because ang topic naton, it is talking about the unfinished work of Jesus Christ. And the Bible says, what was the unfinished ministry of Jesus Christ? Ang Biblia nagambal, the unfinished work of Jesus Christ, His intercessions for the living saints on earth. The redemption was already fulfilled. Pero kung basahon naton ang Biblia, still Jesus Christ is at work. Sa gihapon, ang Dios naton nga ginaalagaran kag nagasimba, walay hunong ang trabaho niya para sa aton. And specifically, ang iya nga gitawag trabaho dito sa langit, according pa sa verse nga gibasa naton, nangalyupo siya, nangamuyo siya for the living saints on earth. Let's say, ang Matthew chapter 24, verse 20, hangtod sa 22. This verse is talking about sa tribulations. But ako nagtuo, until such now, nagmanifest kini sa kabuhi sa mga balaan. Ang Dios naton walay hunong nga nagatrabaho sa iyang mga pinili. Ingna imo katapad, pinili ka sa Dios. Amen. Ang Matthew chapter 24, verse 20 to 22 nagaingon, busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tigtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisan kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon. Wala nagayoy mahitabo nga sama niini. Ini nga statement sa verse 21, it is what refer sa time nga sa tribulations. Kagabi nyo lang, ang kalibutan karon nagsuffer sa init. Kag ako nagto, daghan nga mga statement karon, labi na ang science, labi na ang mga tao nga wala nagbasa sa Biblia, moingon dayon sila tungod kay global warming na, it is because imo makita buslot na ang ozone layer, is of course kinitanan mga realidad ni nga nagakatabo sa kalibutan. But you know, brothers and sisters, I want you to inform, this is already a prophecy. Nagpasabot, ang Dios naton di siya mosayop kag wala siya nagbaka. Ining-init naton karon mga pasiuna kini sa propesiya nga gi-state sa pulong sa Dios. Nganuman didto manggod sa gipadayag, ining-init naton ari na ni sa gipadayag. Way pata diri gibuhi ang Dios giplastar na niya tanan. Kag amo ning gi-state niya sa Matthew chapter 24 and verse 21. Lantaw na to nang gipadayag, ipaklik naton sa kang chubby boy ang verse, ang chapter 16, ang verse 8 kag verse 9. Sa diha nga iyabuna ang ikaupat nga yahong as talking about the tribulational nga statement. Lantaw na to bala ang verse 8. Unya giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw ug gitugutan kini sa pagsunog sa mga tawo. Nagdilaab nga kainit niini ug nasunog ang mga tawo sa lahibang kainit. Ining inyo karon experience yan, hindi ni kay muingon nga grabe na gyud ang panahon. No, this is talking about as a prophecy. Nga na gusto na ko nga mahibalo kamo sini ano man ang gisulti sang science or something sa moderno karon nga panahon is of course realidad man gyud karon nga buslot ng ozone layer, but you know ang Biblia nagambal this is already a prophecy. Way panay nga mga tao, ang Biblia mismo nagsulti na mabito na nga ang pulong sa Dios, labi na ang libro sa gipadayag, mga segment magud ni siya nga wala pa nahitabo. Amen? Mga propesya magud ni siya nga way mahitabo, pero ara na may mga nagpasiuna na.
Oh, just imagine karon pila na ang nangamatay sa init. Pero ini siya karon hindi pa ni gyud kagyano kay nga maabot gyud ang panahon nga ang tao, just imagine. Ingon pa sa Biblia, silang padre og nasunog ang mga tao sa hilabihang kainit. Amen. Kagabi nyo lang ang ginawa, God has a purpose because all things work together for good. Ang tumong kag tuyo manggod sa Dios ini agud ngang tao maginulsol. Oh, ini nga init karon. Imo makita para sa tao i-repair ang kalibutan but no ang tumong kag tuyo sa Dios ngang tao maginulsol. Inga na amo ning tumong kag tuyo sa Ginoo. Daghan programa ang gobyerno but is of course kung ang Dios na gani ang manglihok way may mahimo ang tao. Kaya nga man, ang tumong kag tuyo sini sa Dios nga ang tao mo hinulsol sa Dios. Amo nang gi-state diri sa Matthew. So, usa diri sa akong gisgutan sa inyo, labi na sa eschatological nga pagtuon, ini nga kainit, hindi ni ma-describe sa katapusan nga kapanahunan. Amen? Ngayon pa sa Biblia, ang tao mga sunog na. Karon, yes, of course, naabot pa lang ang intensity na ton as 42, 43, 46. Pero just imagine kini nga time, hindi na nini mo ni mihatagan pila na kainiton sini. Kaya siling pa sa Biblia, 1/3 sa mga tao ang nangamatay tungod sa init. Just imagine that. Amen? So initanan, it is already a prophecy from the Bible. Amo na nga ang Matthew sa chapter 24 in verse 20 to 21, kung mobalik ta dito sa aton nga gibasa, kay nga si Kristo Jesus, ang iya nga gitawag padayon nga pagpamuhat sa kabuhi naton, still is go on. Amen? Siya nagaliupo para sa aton. Siling dayon diri sa verse 22. Apan, grabe katahom sa Dios. Gipamuban sa Dios kadtong mga adlaw. Kaya kung wala pa, wala untay mabuhi. Amen? So God shortened that time. Amen? Apan tungod sa iyang mga pinili. Amen? Isa lang ang reasons kag purpose sa Dios. Para sa kang mayor ba? No. Para ba sa presidente? No. Para ba sa gobernador? No. Para ba sa mga tao nga mga reliyoso? No. Ang reason sa Dios nga nung gihimo niya ni, it is only one, para sa mga pinili niya. Amen? Ako na nga ako nagto, the intercessory work of Jesus Christ still is gone, labi na sa mga pinili niya. This is what the unfinished work of Jesus Christ. Amen? Ang Dios way hunong ang pagtrabaho niya sa aton. After nga gihatagan ta niya kaluwasan, giamumat ta niya, gipakaon ta niya, gihatagan ta niya kabasog, until such now gatrabaho gyapon siya para sa aton. Nangaliw po siya para sa aton. Kag ang Biblia naghambal, anuman nga mga kasakitan ang gitagana sa Biblia alang sa mga tao nga dili mahinulsulon og sa mga tao nga way nag-alagad sa Dios, may ginahimo ang Ginoo. Still his divine interventions is there. Na for the sake sa iyang mga pinili. Just imagine that. Grabe ang Ginoo nga atong gialagaran. For the sake sa mga pinili niya, iya pakunhuran ang panahon, iya pamubaan ang panahon. Amen? So according sa gitunan naton sa eschatological, either ang 12 nga gitawag hours nga considered sa adlaw as 6 to 6, posible nga pamubo niya, inga na. Either dali na lang mutunod ang adlaw, takahibalo sa pamagi sa Dios. So either sad pamubo niya, ang lifespan sa gitawag, sa aton nga gitawag kabuhi, aron dili ka maganto sa kasakitan nga gitagana sa Dios sa sini nga kalibutan. It is only God knows. Pero initanan, singanay mo katapad para ni sa imo. Amen. Inga na ang Dios. Amen. So ang Biblia, walang tao na to ng pulong sa Dios, Christ's intercessions has it twofold. Ang pagpangamuyo ni Kristo Jesus, ang paglingkod niya dito, sa tuo sa kamot sa Diyos nga mahan, ang iya nga gitawag intercessions for the living saints, ang iya nga gihimo dito sa langit, because the Bible says, why naghunong ang Dios? Why nahuman ang iya trabaho para sa aton? His intercessions ministry has twofold. May duwa kini kabutang nga makita naton sa Biblia. Amen. The first thing, ingon pa dire, his
Lantaw na naton ang ikadua, kay ibalik naton karon ang first. His intercessory ministry as great high priest. Amen? As great high priest. His intercessory ministry as great high priest. Dito sa gipadayag sa chapter 1 in verse 9 to 13. Lantaw na ton ang vision ni John the Beloved because this time ang Biblia naghambal, baliko na ton again and again, sa tanan manggod nga disciples ni Kristo Jesus, si John the Beloved, amo ni siya ang nagpabilin dito sa cross, upat sa upat ka babayi. Kag amo pod ni siya nga tao nga wala na matay as being martyred nga pareha sa mga kauban nga mga apostoles. Like sa ila ni Peter, si Peter gilansa nga bali, ang ulo niya ari sa idalom, ang iyang tila to sa ibabaw. Ingana, dili pareha sa ila ni Philip. Ingana, kini si John the Beloved namatay ni siya sa natural lang nga kamatayon at the age of 100. Ingana, kay nga man, nangin disciples pa niya, bisan pa man atong history, ingon man imo makita diha sa gisgutan sa Biblia. Ang pulong sa Dios nagiingon, kay sini nga time, gitapok ni siya dito sa Patmos Island. This Patmos of Island, usa kini ka prison. Usa kini ka lugar nga murag kung diri sa Pilipinas, let's say for example lang, dito sa una sa US, may ara dito prisuhan nga murag island siya katong Alcatraz. Ingana, di ba katong Alcatraz? Makahinumdum kamo sini kung hinanaw kag pelikula. Ingana atong pelikula sa una katong Escape from the Alcatraz. Ingana nga dili kayano makapalagyo sa sina nga gitawag nga island. It is because gituyokan sa mga iho. Kung moamba ka sa dagat, posible nga mamatay ka gyud kay nga ang iho perti kadagko. Ingana ang makaipsot dito, dili na pagpangitaon. Ingana. Pero, mo makita nga way tao gyud nga mangahas og pagpalagyo dito. Until such time, katong usa ka tao nga nag-ipsot gyud. So, kini si John the Beloved, dito ni gida sa isla sa Patmos. Ining isla sa Patmos, it is what Iraqi Island. Batuon kini nga isla, way tanom, kag perti ka init, dito ni siya gitapok. And this is what the same sa Alcatraz, nga perti pud kadagan iho sa palibot. So dito ni siya gidala. Amen? Ang Biblia nagambal, ang taon na ton sa chapter 1, verse 9 to 13. Ako si Juan, siling pa niya, nga inyong igsuon, og ingon nga sumusunod ni Jesus. Nakigambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Gidala ko ngadto sa pulo sa Patmos, siling pa niya, tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios og ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Amo ning iya nga sala. Ang sala niya dili kay nangawat siya, dili tungod kay nakapatay siya, para sa gitawag sa panggoberno sa Roma, nagsangyaw siya sa kamatuoran bahin kang Kristo Jesus. So, ang sentensya siya, gilabay sa dito sa isla sa Patmos. Ang Biblia nagambal, sa adlaw sa Ginoo, gigaman ako sa Espiritu, og nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Diri man gud sa verse 10, kung lantaw naton sa adlaw sa Ginoo, meaning sa adlaw nga Domingo. Kaya kung mabasa ganin naton sa Biblia, nga moingon adlaw sa Ginoo, that is talking about as Sunday. Ang Domingo manggod adlaw sa Ginoo. Amen ba? Amen. Pero kung mag-ingon ka na ganig Lunes, anong adlaw? Ha? Adlaw sa panagkot. Di ba? Sabado, amo nang term nila adlaw nga igpapahulay. Pero kung moingon kag Sunday, adlaw na sa Ginoo. Ang Biblia naghambal, just imagine na, diri naton makita ang nature sa pagkamasinimbahon. Bisan dito na siya sa isla sa Patmos, si John the Beloved nagsimba gyapon sa Dios. Siya lang gyapon ang iya bitaw kabuhi. Mo na ako nagto-worship, it is not part of your life, but worship, it is your life.
Amen ba? Bisan diin ka man ibutang nga lugar, kon ang simba, kabuhi na nimo, bisan diin ka pa iplastar mo, simba ka gyud. Pero kung ang simba, parte lang sa kabuhi nimo, kung diin ka ibutang nga lugar, hindi ka magsimba, kay nga man, parte man lang sa kabuhi nimo. Murag parehas lang nga lingaw-lingaw lang sa kabuhi nimo. Pero kung ang simba, parte, masiling ka nga kabuhi na nimo, bisan diin ka ibutang, musimba ka gayud. Amen. Amo ni natabo kang John. Sa adlaw sa Ginoo gigaman ako sa espiritu og nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. While nga nagsimba siya, ang Espiritu Santo naglihok sa iya kabuhi. Amen. Verse 11. Mingon kini, isulat ang imong nakita og ipadala ang imong isulat ngadto sa 7 ka simbahan, sa Episo, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardes, sa Philadelphia ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako. Kay siya lang bayaw usa. Amen. So, gilingi niya kay siya lang usa pero may tingog siya nga nabatian. Amen. Ang Biblia nagambal, milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako. Og nakita ko ang 7 ka bulawan nga butangan nagsuga. Verse 13, sa taliwala nini nagtindog ang dawtaw nga nagsulob og bisti nga sangko sa iyang tiil og gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Meaning paglingi niya nakita niya ang dawtaw. And the Bible says this is what Jesus Christ. Amen. Amo bitaw na nga ang Biblia nagambal, si John the Beloved kag si Kristo Jesus, ang ila relationship is cousin sa physical. Pero sa nakita na niya si Christ dito sa isla sa Patmos, wala na siya nakakilala. Because this is what the risen Christ in the island of Patmos. Ano nakita niya? Nakita niya ang dawtaw nga ang biste sangko sa tiil. Ang Biblia naghambal, kulang taon na ton sa notes na ton, in Revelations 1:9-13, the vision of John the Beloved concerning the exalted Christ that wearing the garment white robe down to his feet, meaning speak about the sacerdotal garment. It refers to the priestly ministry of Jesus Christ. Pakpakan na ito ng Diyos. It refers to the priestly ministry of Jesus Christ. Naghisgot ni sa iyang pagkapari dito sa langit. Amen. Kitang tanan, pari. Amen. Naghisgot kini sa iyang pagkapari dito sa langit. Kag amo kini ang gistit sa Biblia, his intercessory ministry, he act as a high priest. Amen? Lantaw na to ng Hebrews chapter 7 verse 23-27. Siling padre, gi-compared na ang kabuhi sa mga pare kag ang kabuhi ni Kristo Jesus. Doon na pay laing kalainan. Kung ang usa, niadtong mga pare, mamatay. Amen. May sino diri nga pare, ang way ninyo na hibawan, nga wa namatay. Ibayaw ko ninyo kamot. Puros gyud namatay. Doon na pay laing kalainan. Kung ang usa, niadtong mga pare, mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Bekin siya nagtuo sa inyo, nga kung pari sa diri, pari yapon sa dito. Kasi nagtuon ninyo. Ang pari diri, pari yapon dito. Dili na. Nga, dito sa langit, may usa lang ka pari nga nagbarog dito. Amo gani na nga usahay, ang mga tao pod nga inosente, inang tao nga way hibang kaagan, moingon, ay, nang inyo pastor, labaw ang amon pare, kaya nag-eskwela 12 ka tuig. Wala mamoy pare. Wala sila kahibalo nga ang amon pare ato sa langit. Amen?
Ang problema lang, kung ang pari nila, basi dirila na sa yuta dito sa langit, pari kahanin siya. Amen? Muna'y problema diya. Dili ko mo'y nagsulti na ini, ang Biblia nagsulti na ini. Amen ba? Sinoy ago, sa nag-close pa kami. Dito siya pirmi sa iya pamilya, diri pirmi sa simbahan. Sa nag-inom na sila sa iya nga gitawag pari nga kauban, gisekrituhan siya. Go, ato-ato ra niya. Inibang ako ang pagkapari, gikan na ni sa ulo hantod sa pusod, ang ubos di na ni pari. Pagkadungog ko nun niya, nagig ko nun niya, gipaadto iya asawa. No, nagsikrito, yun. Yan na. Gikan lang ni sa lapalapa, nga diri lang ni kutob sa pusod, ang ubos di na. Oh. Hinga na. Ang Biblia nagambala, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Kay mamatay naman siya. Busa adunay daghang mga pari. Ang sumpay dayon. Apan si Jesus, buhi hangtod sa kahangturan. O ang iyang, nataulan ninyo, ang iyang pagkapari, magpadayon. Because this is what his intercessory ministry. Amo na nga dito sa langit, iyan ni trabaho. Kag hindi ni kay muundang kag muhunong, hangtod sa langit, magpadayon kini. Amen ba? Amo nang pinakamatahom sa kabuhi sa mga pinili. Kaya nga naman, ang Diyos nga ton gialagaran, still, nangaliyo po siya para sa aton. Kadayon anong sumpay dire? Busa, makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga muduol sa Dios, pinagi kay niya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Wow. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa aton mga gikinahanglan. Balaan siya. Amen ba? Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Verse 27, lahi siya sa ubang mga pangulong pari, kay dili man siya kinanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang siyang kaugalingon, alang siya kaugalingon mga sala, o unya sa mga sala sa katawhan. Amen. Ang Biblia, kung basahon lang unta sa tao, diri niya madiskubrihan ang insakto nga gitawag paggiya kag pagtudlo sa tao. Amen. Mawita na nga baliko na ton. Kung ang imo karon pare, close ka mo, ang imong apo, wala pa na tao, inig kamatay nimo, inig kamatay po niya, hindi na siya kakilala sa imong apo. Amen ba? Hindi na siya kakilala sa imo pa mga apo sa tuod kag sa lapalapa. Pero si Jesus, bisan pila pa kakaliwatan, kilala kagyapo niya. Amo gani na nga magpuli-puli sila kay mamatay man. Pero si Jesus, siling pa sa Bible, buhi siya hangtod sa kahangturan. And this is what the Bible says, according pa sa verse 25, og nangaliya siya alang kanato. Lantaw na tun balik ang verse 25. Og busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan. Aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Meaning, amuning trabaho sa Dios. What was Jesus Christ doing now in heaven? Nangaliw po siya alang kanato. Ang iyang intercession may duwa kabutang. First, he act as high priest. Amen? Nangaliw po siya para sa aton. Ang Biblia naghambal, si Kristo Jesus nga aton gialagaran, amo ni ang Dios nga nagrepresentar para sa aton.
Amo na nga ang Biblia, according sa sini nga passage, kulang taon na ton, as a priest, Jesus represents the people before God and represents God before His people. Meaning, si Kristo Jesus, ara siya sa tuo nga kamot sa Diyos nga Amay. Amen? Iya ginadala ang aton tingog dito sa iyang Diyos nga Amay. Amen ba? Siya ang nagrepresentar og ang tingog sang Diyos nga Amay, iya po dadon diri sa aton. Dadon niya ang aton mga pagpangaliya, dadon niya ang aton tingog ngadto sa Diyos nga Amay, og ang tingog sang Diyos nga Amay dadon po niya nganhi kanato. Amo na nga si Kristo Jesus siling pa sa John 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life, no one comes to the Father except through me. Kaya nga siya ang agianan. Siya ang nagrepresentar. Amen? Siling pa sa Biblia, siya ang purtahan, ang tanan si Kristo Jesus. Waay sang may makaadto sa Amay kung dili mo agik ang Kristo Jesus. Amo na nga ang Biblia kung lang taon na ton sa sining nga passage, siya ang nagdala sa aton tingog, siya ang nagdala sa aton pangaliya, adto sa Dios nga Amay moagi sa iya. Amo ganin nga ang pulong sa Dios nga gitudlo sa aton ni Kristo Jesus mao kini, inigampo ninyo. Ingon pa ni Kristo Jesus, pangayua kini sa akong amahan, pinagi sa unsa? Pagi sa unsa? Sila na yon, Amay, pagi kami sa amon Ginoo panginahanglan sa ngalan ni Kibuloy. Kinsa nga ngalan ang dawaton sang Dios? Paagi sa ngalan ni Jesus. Kay siya ang nagrepresentar sa Dios kag sa aton. Amo ganin nga ang prayer naton may ngalan gyud nga Jesus. Sa pagkaon may ngalan gyud nga Jesus kay siya ang nagrepresentar. Ini gipangayo namon pinaagi sa ngalan ni Jesus kay siya ang nagbarug. Amen ba? Siya ang ara nagrepresentar halin sa Dios pakato sa aton, halin sa aton pakato sa Dios. Amo ni ang trabaho ni Kristo Jesus. Amo na nga ang Biblia nagambal kung lang taon na ton dito sa Hebrews chapter 9 sa verse 24 siling padre, kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit apan misulod siya sa langit diin nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang Biblia naghambal tungod gihapon sa iyang mga pinili. Amen. Tungod gihapon sa iyang mga pinili. Alang taon na to ng illustrations na to sa gipadayag sa chapter 8 verse 1 to 5. Ingon pa diri, sa diyang gitangtang na sa nating karnero ang ikaapat nga silyo, may kahilom dito sa langit, sulod sa mga tunga sa oras. Amen. Onya nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarog at tubangan sa Dios o gihatagan silag pito ka trumpeta. Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insenso. Gawas sa pito ka anghel, may lain nga anghel nga nakita nga nagbitbit sa bulawang sudlanan nga insenso. Kini nga anghel, it is what refers to Jesus Christ. Nga siya lang ang may katungod pagbitbit as being high priest. Amen? Siya lang ang may katungod sa pagdala sa aton mga pangaliya kag pag-ampo dito sa Dios. Siling pa sa Biblia, laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insenso ang miabot og mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Yatagan siya dagang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawan sa Dios o gihala dito sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinudog insenso uban sa mga pag-ampo sa katawan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Amen. Meaning ang insenso dire mao ang pag-ampo sa mga katawan sa Dios.
We have a prayer bowl in heaven. Amen. Ingna imo katapad, may prayer bowl ka sa langit. Amen. Bit kini ni Kristo Jesus. May anghel nga gitawag sa Dios, ingon siya, dad-a kini nga sudlanan, sudli kini sa mga luha, sa mga balaan, luha sa mga pag-ampo. Ingana. Siling ang Dios, duha ka mo nga magbitbit sa duha ka sudlanan, tungod kay dili kini paigo kung sa usala. Suruyan ninyo ang mga pinili kag akong kaanakan. Nangabot sila nga duha dito sa trono sa Dios. Ang unang anghel, ang gibitbit niya, natunga sa sudlanan. Siling ang anghel, mao kini mga luha, Ginoo sa akon, mao kini mga luha, Ginoo sa imong mga pinili dito sa yuta. Wala kini mapuno, natunga lang. Gamay na lang ang naghilaks pag-ampo, Ginoo. Paglantaw sa Dios sa luyo, ang usa ka sudlanan nag-awas-awas. Nalipay ang Dios. Salamat kay ang usa na puno. Siling ang anghel, niya, Ginoo, ang sudlanan. Laway kini sa mga natuog sa simbahan. Mas damo ang matulog sa simbahan kaysa mga muyo. Yeah. Gabay pa nga, luha gyud ang gida sa anghel padung dito sa Dios. Amen. We have a prayer bowl. Kag diri naton makita, just imagine, ang aton mga luha may sudlanan gyud. Kag ang sudlanan dili ni kay ordinaryo, dili ni kay masiling naton yes bronze or something kahoy, ini nga sudlanan bulawan. We have a prayer bowl as gold dito sa langit. Siling pa sa Biblia sa verse 5. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insinso o gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran o gilabog ngadto sa yuta o diay sipa kayo nga mga dalugdog kilat og lino. Meaning amo ning kanta ni Darlene, touching heaven, changing earth. Amen. Once nga mapuno na ang mga pag-ampo dito sa langit, ibalik kini sa Dios aton da ang mga katubagan. Amen. And this is what the work of Jesus Christ. Mabitan na nga kulang taon na ton, unsa man ang iampo sa aton sa Ginoo. Baliko na kon, this is what's so unfair. Wingon dahil ng Kristohanon, may nag-ampo naman diay sa langit, pwede na lang di kumuampo, di na kumutambong o prayer meeting, at tuwa naman dito si Kristo Jesus. But no, brothers and sisters, unfair kini kung amo kini ang plastada. Unfair kini sa mga matinud-anon. Unfair kini sa nangamuyo kag nagpuasa. Unfair kini sa mga Kristohanon nga nagpadung kanunay sa simbahan. Yes, the Bible says, unsa man ang ipangalyo po sang aton gamhanan nga pari dito sa langit, walay lain ang aton pod pagpangaliya diri sa yuta. Lantaw na ton ang Matthew chapter 18 verse 18 to 20. Ingon pa diri. Assuredly, I say to you, andahin ninyo ni, what you ever bind on earth will be bound in heaven, and what you ever loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Ingon pa dito sa Cebuano, og busa sultihan ko kamog tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta. Amen?
Unsa man ang iampo ni Kristo Jesus? Amo na nga makasiling ka, yes, may nagampo naman dito sa langit. Ang simbahan, hindi na pwede mga muyo. Hindi na ta pwede magtambong sa permitting God. Naman dito si Kristo Jesus. Kumito na nga, baliko na ton, yes, usa ta ka simbahan, pero sad to say, hindi equal ang maturity. Kag ipakita gyud sa Dios sa mga tao mismo nga nagmatinud-anon sa pagampo. Ipakita sa Dios sa mga tao nga nagaluhod kag nagahilak diha sa Ginoo. Nga ang iampo ni Kristo Jesus, ang imo ra pod iampo diri sa yuta. I-vacuum believers, yes, that is what i-vacuum answers. Because God does nothing but in answers in our prayer. Why may mahimo ang Dios gawas sa pagtubag sa aton pangamuyo. Amo ning statement sa Matthew chapter 18 verse 18 silang padre, sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So meaning kung wala kang may giampo diri sa yuta, why pud may ampo ang Dios dito sa langit? Amen. Mabito na nga ang church depende gyud sa engagement sa prayer. Hindi matalusan ang prayer. May mga simbahan nga ang ila nga gitawag activities mao ang gipalabi, pero ang pagpalapit sa Dios wala. God does nothing but in answers in our prayer. Bisan ano pang activities ang himoon sa simbahan, gawas sa sini nga mga butang, walay butang nga itugot pod sa langit. Kaya nga ang gidili kag gitugot diri, amo pod ang himoon sa langit. Siling pa sa Bible, bisan busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, o ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Amen. Amo na nga ko ng church, mga muyo lang. Amen. Anong gipangamuyo diri sa simbahan, amo pod ang ipangaliya dito sang aton gamhanan nga pari nga mao si Kristo Jesus. Pakpakan na ito na din. Ilang taon na ito ang state sa sining nga passage. Ang word ngayo, ang praises ngayo, nga gistate diri sa verse 18, it refers to specific believers. Ingnay mo katapad, ikaw. It refers to the specific believers. It refers to the church. Amen? Heaven may want to accomplish something, but heaven will not do it alone. Heaven waits for the church to do it first, and then heaven does it. God does nothing but in answers in our prayer. Kung ang simbahan way prayer, waay pod may mahimo ang Diyos. Amen ba? Kung ang grupo way prayer, way pod may mahimo ang Diyos. Kung ang pamilya way prayer, way pod may mahimo ang Diyos. God does nothing but in answers in our prayer. Ang nag-maintain sa simbahan, dili ang activities ang nag-maintain sa simbahan, ang mga tao nga nagmainiton sa pagpangamuyo. Ang Biblia nagambal, heaven will not do it, amen, alone. Heaven waits the church to do it first, and then heaven does it. Way may mahimo ang Diyos kung ang simbahan, dili mga muyo sa Diyos. Ilang taon na to ng Exodus chapter 17, this is the battle between the Amalekite and the Israelites. Silang padre sa Exodus 17 verse 9 to 11. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tao ug pakig-away kamo sa Amalekanon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moses kaniya og nakig-away sila sa mga Amalekanon. Samtang si Moses, si Aaron og si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Amen. Gipartida nila ang ilang grupo sa duha ka partida. Si Josue diri siya sa ubos, kag bit-bit niya ang espada kag taming upod sa iyang mga kaupdanan. Sila ang nakig-away literally sa mga Amalekites.
Tinigbasay gyud. Amen. Dinunggabay amo nang sulti na kon lahi ang gubat sa una kay nganuman kun dili ka matapat sa espada magantos ka gyud sa kasakit. While si Moses, si Aaron kag si Hur wala dito sa engagement sa ubos sa battle. Diri sila sa tumoy sa bungtod, walay espada nga gibitbit, gawas sa sungkod ni Moses nga giisa niya. Siling pa sa Biblia, samtang giisa pa ni Moses ang iyang mga bukton, amen, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Di nagikan ang ilang kadaugan sa abilidad ba ni Josue? Di nagikan ang ilang kadaugan sa abilidad ba sa mga Israelites? Kahibulungan nga mga butang. Nakasiling ko, unsa may ang koneksyon ni Moises kag nila ni Josue. Unsa may koneksyon nila. Pero nakita gyud nila mismo ano ang nahitabo. Siling pa sa Biblia, samtang giisa pa ni Moses ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan sa diyang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amerikano. Iyan na gani ipaubos ang mudaog ang mga kaaway. Amen? Si Moses as being human. Amen? Dili siya Mr. Philippines nga maisa niya steady. Gikapoy si Moses as being iman. Hindi nimo ma-maintain. Diri naton makita. Bisan anuman kaprofesional sa tao sa ministry o kadugayon sa ministry, amo tong giwali ni Chubby Boy, ang pag-persevere amoy pinakabudlay sa tanan. Hindi niya mapadayon pag-isa kay nga dugay nimo nga bayaw mamanhod ang imong kamot. Natural imo gyud ibutang ang imo nga kamot. Hangtod nga si Aaron kag si Hur nakatalupangod nga kun ibutang ni Moses ang iya nga kamot, mapildi ang mga Israelites. Amen? Ang Biblia nagambal, siling dayon dito sa pulong sa Dios, gibayaw nila ang kamot ni Moses nga gitukuhan ni Aaron kag ni Hur. Amen? Meaning, ara si Hur kag si Aaron nga nagtuko sa kamot ni Moses sa nagbayaw, hangtod nga nadaog ang ilang nadaog sila, batok sa ilang kaway. And this is the word of Jesus Christ in Matthew chapter 18, verse 18. Ang inyo gidili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang inyo igapos diri sa yuta, gapuson usab dito sa langit. Amen. Meaning, ang church kag si Kristo Jesus still has a connection. Lantaw na to nang sika na to nga illustration sa kay Elijah. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Gilead, miingon kang Ahab, sa ngalan sa Ginoo ang buhi nga Dios Israel nga akong gialagaran, wala yamog o ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig. Ano day nang sumpay niya? Gawas kun akon, Dios ba si Elias? Dios ba siya? Dili. Sila pa ni James, tao siya, sama na to. Pero ang sa gisulti sa Biblia, ang inyo gidili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang inyong gitugot diri sa yuta, itugot usab dito sa langit. Siling padayon ni Elias, dili na kon paulanon. Dios ba si Elias? Dili. Dili Dios si Elias. Pero siling pa diri niya, akon gialagaran wala yamog o ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kun akon paulanon. Siling pa ni James, tulo ka tuig kag tunga, waay uwan nga nasinati ang mga Israelites. Kag tungod sini, grabe ang gutom. Bisan gani karon, ang aton init karon lang tawa. Ga problema na ang mga may baka. Inga na. Oh, ga problema na imo makita ang may mga kahayupan tungod sa grabing init nga kun may init gani ara grabe pod ang gutom sini. Yan. Just imagine 3 years and a half nga init. Malisod ni.
Amen? Malisod. Siling dayon ni Elias, gawas ko na akon paulanon. Diri naton makita nga ang Dios naton, diri niya gipakita nga ang iya nga gitawag pagpangaliya para sa aton. Ang aton pod pangaliya ngadto sa iya. Ang iten sa 1 Kings verse 41. Si Elias mingon kang Ahab, tungas karon og kaon og inom kay may dinahunog sa ulan. Pero wala pa. May dinahunog sa ulan. Busa mitungas si Ahab aron pagkaon og mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel og miyukbo og gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Grabe ang iyang prayer. Ingana gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang tuhod. Iya gipaslak ang iyang ulo diri sa tunga. Ingana. Siling pa sa Biblia, og miingon siya sa iyang sulugon, lakaw karon tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw ang sulugon og mitan-aw og miingon, wala ko'y nakita. Og miingon si Elias, balik kadto sa 7 ka higayon. Og sa ikapito ka higayon, miingon ang sulugon, may gamay nga dagom, miingon kadako lang sa kamot sa tao. Amen. Og mipataas gikan sa dagat, siling siyang sulugon. Shadow ka clear ang langit, ka blue, way dagom. Gipabalik dito ni Elias ang sulugon sa 7 ka bisis. Angtod katapusan, may nakita ko nga dagom nga daw palad lang sa tao. Pirti kagamay kayo. Siling dayon si Elias. Si Elias mingon lakaw og atuwa si Ahab og ipaandam ang iyang karway og palugsunga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Pero way pa panganod. Amen? Ipapauli na niya kay basi maabtan sa ulan. Pero wala pa'y dagom. Ang dagom daw pahad pa lang kadako. Ang Biblia nagambal, wala madugay, miitom ang kalangitan tungod sa mga dagom ug hangin nga miabot ang kusog nga ulan. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. And this is what the Word of God says. Meaning, ang simbahan must engage in prayer. Amen. Hindi sa abilidad, hindi sa kaalam, hindi sa talento, mulihok ang Diyos. Mulihok lang ang Diyos kung may pangamuyot. God does nothing but in answers in our prayer. Kag amo ni ang akon gitudlo sa inyo. Because this is what equality of life. Abi nyo lang, nga ang Kristohanon, puno siya sa kabugatan. Ing na imo katapad, puno ka sa kabugatan. Amen. You're full of burden. Ano na nga burden? Mga problema, mga pag-antos. Amen. Parte sa aton pamilya, mga kinawala. This is talking about a burden. Naman, siguro ang Kristohanon, kuwang-kuwang siya sa pangamuyo. Why? Ako naka-observe ko diri sa aton gripo. Ka-observe ko diri. Ang gripo nga gipawong, imo gyud mabatian ang presyur sa tubig. Dugay, kung di kaagwanta ang gripo, mubuto siya. Kuha ninyo. Pero kung imo lang siya patuburon, bisan sa hinay-hinay, wala na iya pressure. Ang muunta ning Kristohanon, madula lang ang pressure kung ang aton burden aton ihatag sa Diyos. Amen? Aton patuburon, aton ihatag sa Ginoo. Ano man ang imo kabugaton, let's say, may giantos ka sa kabuhi, ipangamuyo sa Ginoo. Ihatag sa Dios. Burden nimo sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, ihatag sa Dios. Kaya siguro, sige ka malang imo makita, sige ka lang hinuktok sa problema nimo, saon nimo pagsulbad, iampo sa Ginoo. Just open sa imo nga gitawag gripo aron maibanan ang imo nga burden sa kabuhi.
Amen? O bitaw na nga sulti na kon, ang prayer way na may magdaog sini. Ako sa pagkatinuod lang, akon gisiran ang mga pipila ka utod naton, ari man Sister Daday kag si Braduming. Ang akon giingon sila amon ni, kunway ang pag-ampo ni Braduming kag ni Sister Daday adtong ila anak nga si Wendy, hindi to makapauli. Di to kapauli. Posible nga mamatay to nga bata nga didto lang sa lugar sa Isabela. Pero nga nagpauli diri. May pangamuyo mo. May prayer. Ako tugid ko sa pangamuyo. Ang Dios naton hinay ang iyang lihok, pero siguro maguna kay nga gibak apa na dito sa langit. Amo na nga siya naglantaw ko sa anak nila ni Braduming ko, ini nga bata ni, tubag ni sa prayer. Tubag ni sa pangamuyo. Kaya ini nga bata ni, way na ni plano nga mo pauli, kaya nga tungod sa iyang gihimo, sa iyang ginikanan, pero nga gipapauli sa Dios tungod sa mga ginikanan nga nangamuyo. Basta may prayer lang. Amo po ni ang ipangaliw po ni Kristo Jesus dito sa langit. Amen? Amo po ni ipangaliw po niya. Mabito na nga sa aton panimalay. Kung panahon at takihon sa mga balatian, siling pa sa Matthew, ang idili niyo diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Just, iibana na to ng burden, just pray to the Lord. Amen? Kung may mga kabugatan kas financial, ihatag sa Ginoo, Ginoo, ikaw nang bahala, sini. Galing kaya ang problema, aton manggod, ginapangitaan paagi kag solusyon. Kita manggod ang gasulbad. Amo na nga tungod kay kita ang gasulbad, masamot na gyud nga mabugatan ka. Samot na gyud nga mapuno ang imong kabuhi kag kasing-kasing hasta nga sa grabe na nga pressure, ma-disappoint ka sa Ginoo. To na, ma-discourage ka sa Dios, pero kung ihatag nimo sa Dios, nga na, mugaan ang imo balatyagon. Amo na gipangita sa aton sa Ginoo, ihatag naton sa Dios nga may pari ka didto, nagahulat lang ni sa imo. Nagapaabot ni sa aton kung kanus ata mo duol sa iya. Amo ning state sa pulong sa Dios. O just imagine na, according pa sa notes naton, siling padre sa Biblia, kung lang taon naton, as we continue sa sining nga pagtuon, siling padre sa sasunod siya, this is the fact, God is in heaven. Yet His work are continually on earth and be only accomplished when there is a will on the earth that agree with and decides to do the works. Dayon, everything related to Him can be accomplished only when there is a will on the church that cooperates with Him. Way may mahimo ang Dios kung walay kooperasyon ang simbahan. Silang dayon diri niya, when the church works, God works. When the church decides, God acts. God must have man's will in harmony with His will. God wants to do many things on earth today, but He must have the church stand on His sides before He can accomplish these things through the church. God cannot do what He wants to do by Himself. He has to do it with the cooperations of the church. Amo tong hambal niya, 2 or 3 are gathered in my name. Because the right functions of the church is prayer. Pakpakan na ito ng Ginoo. Kagdayon, sa magabarog ta diya sa tiilan sa Ginoo, lantaw na ton ang ikaduha. Magabarog ta. Ingon pa dire sa ikaduha. His intercessory ministry as high priest. Our Lord is able to give us grace to keep us from being fallen. Amen? Inabang benediction naton sa Jude verse 24 to 25 nga nagsiling dito, now to Him that is able to keep you. Amen? Siling pa dito, ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo. Wow!
Amen? May gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan. Amo na ako tuo yun ko, nga ang kabuhi sa Kristohanon, antes na niya gihimo nga sala, may nagdikta ginauna sa iya kasing-kasing. Pero, why niya gipamatian? Pero before sina, may nagdikta gina sa iya kabuhi. Punggan ka sa Dios aron dili ka magpakasala. May gahom ni siya sa pagpugong. Amen? Kag siling pa sa Biblia, ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaniyo aron dili kamo mapukan og makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan. Siling dahil niya, ngadto sa bugtong Dios nga aton maluluwas, inaagi kang Jesucristo nga aton Ginoo ang kahalangdon, gahom, otoridad, sukad pa kaniadto karon og hangtod sa kanturan. Nagpasabot gihimo ni sa aton pari nga mao si Kristo Jesus. Amen. Kadayon siling niya, this is talking about help us to overcome our weaknesses and temptation. Amen. Kung mo palapit lang ta sa iya, ara siya nga magtabang. Tabangan ta niya. Siling ka, Lord, di ko makadaog sa akong bisyo. Lord, di ko kasarang sa pagdaog sa akong bisyo. Di ko kadaog sa akong kaluyahon. Bastante ang grasya sa Diyos. Amen? Bastante ang iya nga pulo. Ang Hebrews chapter 2 verse 17 to 18 siling padre, nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi. Sa ingon mahimo siyang matinumanon o maluluyon nga pangulong pari. Sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Verse 18, ug tungod kay nag-antos man siya o gitintal, ano dayon ang tubag? Makatabang usab siya kanila nga gitintal. Perting gihimo sa Diyos. Amen? Siling kakaron, Lord, nag-antos ko Ginoo. Antos ko sa kapobrehon. Siling nga Ginoo, may gani ka, may balay pa. Ako sa una, di ako siyota. Bisan milo nga tuluganan, wala. Lord, nag-antos ko. Ilan ni kabuka kung sinina, siling si Jesus, ang akon gani, usapa, usalang, giagawan pa. Amen? Way igo nga rason sa imo kabuhi, ang tanan nga mga pag-antos kasakitan, naagyan ni Kristo Jesus. Amen? Amo na nga, makatabang siya. Kung kita, muduol diha kaniya. Basahon na tunlas ang Hebreo 4:14-16. Siling padre sa Hebreo. Lantaw lang naton sa Bisaya. Busa, ligunon ta ang aton pagtuo. Amen. Inay mo katapad ligunag yun ang imo pagtuo. Kay duna kitay Pangulong Pare. Amen. Duna kitay Pangulong Pare nga halangdon nga tuwa na sa presensya sa Diyos. Siya mao si Jesus ang anak sa Diyos. Amen. Ang aton Pangulong Pare wala sa batikan adto sa langit. Amen. Siya mao si Jesus ang anak sa Diyos. Sa 15, ang aton Pangulong Pare dili saba sa ubang pare nga dili mobatig kaluoy. Amen. Siling pa sa Biblia, dili mobatig kaluoy sa aton mga kahuyang, kundi usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi, sama kanato apan wala gayud makasala. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol, amen, sa trono sa Dios. Ang gipangayo lang yun sa aton sa Ginoo, ang pagpalapit lang yun sa iya. Amen? Di ta magpanuko sa pagduol ng mga kaigsuonan. Ano man ang imo burden sa kabuhi, duol sa Dios. Amen? Palapit sa Ginoo. Dili kita magpanuko sa pagduol sa Dios. Diin anang grasya. Dinha
madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga aton gikinahanglan. Amen. Palapit sa Diyos. Dagan mga higayon sa kabuhi naton nga ang solusyon ara lang sa Ginoo. Amen. Ayaw pag-ibutang sa imo mga kamot ang solusyon sa problema. Ayaw pag-imuha nga ikaw ang magsulbad sa problema. Itugyan na sa Diyos. Amen. Siling ka sa Ginoo, Lord, why na ko may mahimo? Ikaw nang bahala, Ginoo. Dayon, ang pagtugyan nimo upod ang gitawag malipayon nga kasing-kasing. Namangway ka na may kabugaton nga may gibit-bit pa masiling gitugyan nimo tuod pero amo lang gyapon. Inga na, siling ka, Lord, gitugyan ko sa imo pero magsige ka lang gyapon hinoktok. Inga na. Ara ka lang pirmi gyapon sa pirtahan ka mangampuay pero nagsulti ka na, Lord, gitugyan ko sa imo. Amen. No. Gitugyan na guna nimo sa Ginoo. Imo gitugyan, ya imo na pod bawion. Amen. Iatag sa Diyos. Ang Ginoo amo ang ultimate kag final nga solusyon sa kabuhi naton. Ato na natistingan sa una. Na-prove na naton latawa ang samay nagdangat sa aton. Kaayuhan ba wala? Ato na prove sa una ti aton gyapon ni gibalik. No. This time, brothers and sisters, tuguti nga ang Dios mo'y maglihok sa imo kabuhi. Amen. Tuguti nga ang Dios amoy maglihok sa imong panimalay. Kaya nga, may nangaliya, may nangaliyo po dito sa trono sa Dios. Walay lain amo si Kristo Jesus. Amen. Awitan na ito ng Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. Sa sininga kautuhan. So glad again to say you can protect you show the ring from the edge to the cross my way from the cross to the grave from the grave to the sky. Lord, I left you dying on sa Kalbaryo, huwag ibalita sa langit, o Diyos, ibayaw ko ikaw. Diyos, ibayaw ko ikaw. Sawigan ko ikaw.
Hallelujah. Sa sining kabuntagon, before ta magapartik sa Holy Eucharist, ang aton Dios nga nagbarog dito sa trono nga tuo sa kamot sa Dios. Nagatamod ka nato, nangaliw po alang ka nato. Ang iya nga gitawag concerns ari sa iyang mga pinili. Busa, may dako kita nga paglaom kag kasiguruhan sa kabuhi tungod kay una sa tanan may ara tapari nga nauna na sa langit. Meaning, amuning kasiguruhan sa tanan nga nagalagad kang Kristo Jesus. Insakto gyud ang gihambal sa 1 Thessalonian nga ang tanan nga nangamatay nga nagtuo kang Hesus banhawon. Amen. So sad to say, kung dili si Jesus ang imo gituhuan, ayaw pagpaabuta nga ang Dios magabanhaw kanimo sa pagbalik niya. Pero alang sa mga nagdawat ka nagtuo kaniya, may kasiguruhan ang kabuhi niya tungod kay may Hesus nga atuan na sa trono sa Dios og nangaliw po kag nangaliya alang kanato. Mga kaigsuonan, kini nga kabuntagon, ang matag usa ka nato dunay mga kabugaton. We have a burden kadayon agod nga maibanan ang kabugaton sa imong kabuhi. Just give it to the Lord. Nangaliw po ang Dios alang kanato. Ang word, hallelujah, ulang taon naton sa sini nga passage, pareha sila sa trabaho sa Espiritu Santo. Ang Romans chapter 8 verse imo makita 26, sa aton pagkahuyang gitabangan kita sa Espiritu Santo sa pagampo sa mga pulo nga dili ikasaysay. Nagpasabot diri sa yuta may Espiritu Santo nga nagatabang sa aton, kag ini nga gitawag Espiritu Santo amo ang magbitbit sa aton pangamuyo didto sa aton pangulong pare nga mao si Kristo Jesus. Kag si Kristo Jesus nga tuwa sa langit, iya kini ipresentar sa Dios kamay. Nagpasabot, the triune God works sa iya mga pinili. Ang Espiritu Santo, ang Diyos nga anak, ug ang Diyos nga may nagabuhat siya para sa aton. Amo na nga mga kaigsunan, sa sini nga kabuntagon, unsa man ang aton mga burden sa aton kabuhi, panimalay naton, problema naton, ihatag naton sa Ginoo. Magadungan tatanan sa pagpalapit diha sa buhay nga Dios. Lord, maluoy ka. Magadungan tatanan sa pagduol diha sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus Christ.